Hello po! Wala lang. Hello, King! Say hello, King! Hi! So, ito na. Ginagawa ko tong videong to para dun sa mga nagtanong, nag-message sa akin kung paano ko nakuha yung first job ko na home-based. So, kung friend nyo ko sa Facebook, makikita nyo, last December 31st, actually last day ng 2016, nag-try ako mag-apply sa online jobs PH. And then, gusto ko siyang itry kasi parang this year, 2017, parang gusto ko naman maging employed para syempre matulungan ko yung husband ko tapos makakain kami marami ng anak ko kasi matako kami. Yun siya. And without further ado, simulan na natin kung paano ko ginawa. Actually, this is my first job. So, I'm very sure na makaka-relate kayo sa akin kasi hindi pa ako ganun ka-expert. Wala akong experience at all. Kaya kung ano man yung mga ikakwento ko, I'm sure madadanas nyo din sila. So, ano yung itsura nung site, yung online jobs PH? So, ito siya. Yan. Dito ako nag-apply. Yan. Para lang siyang Facebook. Gagawa ka lang ng profile mo, sino ka, anong klaseng tao ka, anong mga bagay yung kaya mong gawin, ganun. Actually kasi, bago ako mag-asawa, dalawa lang yung experience ko sa pagtatrabaho. Una, naging call center agent ako for 6 months. Then, yung sumunod na, naging barista ako sa Starbucks for 8 months. So, walang tumagal ng 1 taon, in short. So, dito, nilagay ko yung mga experiences ko. And kasi para sa akin, hindi na applicable na mag-resume ako kasi wala akong maiisulat eh. Kasi 3 years ago pa ako huling naging employed. So, ipapakita ko lang sa inyo ng mabilisan kung paano ko ginawa yung profile ko. So, ito siya. Yan. So, yan yung name ko. Tapos, yan yung mga, yung picture ko, naglagay ako, yan. So, yun siya. For a start, binabaan ko yung rate ko kasi wala pa naman akong masyadong experience. Pero not too low to the extent na parang libre na yung trabaho mo. So, nilagay ko din dito. May part kasi dito na, ayan o, may mga test ka na pwede mong i-take. Libre naman yung mga test. And ang maganda dun sa mga tests, pwede mo siyang ulitin kung ilang beses mo gusto hanggang makuha mo yung score na gusto mo. Dito sa experience ko, siguro yung ibang test, tinake ko lang twice. Kasi medyo hirap din ako sa time dahil nga kasama ko yung anak ko. Ayun, nanonood ng Peppa Pig. So, yun siya. Tapos dito sa skill summary, ayan o, meron siyang skill summary. Yan. Parang ito na yung nag-serve as resume ko. Kung ano yung mga anak, wait lang po, kung ano yung mga nagawa ko or ano yung mga bagay na kaya kong gawin. So, nilagay ko dito na meron akong dalawang online store, yung isa sa akin, yung isa sa asawa ko. Meron akong Facebook pages, meron akong groups. Tapos yun lang. Tapos nilagay ko din yung mga naging previous work ko. Tapos ano pa bang nilagay ko? Yun lang. Actually, nilagay ko din dito, marunong akong gumawa ng mga etchos na logo, ganyan. Mga post, yan. Narunong ako mag-edit, kahit papano sa Photoshop, ganon. Basically, kung ano lang yung kaya kong gawin na pwede kong i-offer. And, ang mahalaga dito, ilalagay mo lang yung kung ano yung kaya mo talaga. Hindi mo kailangan mag-imbento para ma-hire ka. Kasi pag medyo tinaasan mo yung ano ba tawag doon? Parang for example, nag-imbento ka, kaya mo mag-Photoshop, tas hindi naman pala. So parang i-expect sa'yo na magiging client mo na marunong ka nun, pero hindi naman pala. So parang bababa yung
credibility mo bilang applicant. So, wag kang matakot if wala ka pang gaano experience or wala kang formal na naging trabaho na related dito. Basta isulat mo lang kung ano yung talagang kaya mong gawin. Sa sarili mo, ano ba yung mga pwede mong magawa or makontribute sa magiging kliyente mo, ganun. For example, ako, para sa akin, hindi man ako ma-technical na tao, pero kaya kong i-assure sa client ko na magaling ako makipag-communicate sa ibang tao. Madali akong makapalagay ng loob ng magiging future customers namin, ganun. Kumbaga, hindi man ako yung tao na magaling sa technicalities, pero pagdating sa pakikipag-communicate sa iba, sa pakikipag-connect sa kanila, sa pagbibigay ng service, ma-assure ko yung client ko na magaling ako doon. So, sinulat ko yun doon. Yun siya. Tapos, yun na, pag nagawa mo na yung profile mo, so, okay na, all set ka na. Tapos, i-connect mo din siya sa Facebook para maging Facebook verified yung account mo. And then, pag okay na yung profile mo, halimbawa nakapag-take ka na ng mga tests na meron dito, which is libre naman, pwede ka na maghanap ng trabaho. So, saan ba yung nakikita? Dito yun sa medyo bottom page nung website, yun nakalagay, job search. Kita ba? Job search. Yun, job search. Click mo yung job search. Yan. Tapos loading. Yan. Tapos dito, ilalagay mo kung ano yung mga gusto mong applyan. Siyempre, nung ginawa mo yung profile mo, may mga specific fields ka na specialty. So, yun yung ilalagay mo. Halimbawa, ako, ang specialty ko, marketing and sales. Tapos, ang subcategory na gusto kong makuha na trabaho is social media marketing. Kasi, yun yung expertise ko eh. Kumbaga, doon ako komportable sa sarili ko na alam kong magagawa ko yung trabaho. Pero sobrang dami mong options na pwedeng makuha. Ayan. Oh. Marami siya actually. Ayan oh. Tapos, aside from that, may mga subcategories pa siya para mas ma-filter mo yung mga trabaho. Yan. Oh. Madami siya. So, dito, sa akin, klinik ko yung social media marketing. Tapos, pwede mo ding i-indicate kung ang hanap mo ba ay full-time, part-time, or freelance. Ako, chinek ko lahat para makita ko yung results. Pero, honestly, ang hinahanap ko lang naman part-time. So, may kita mo yung mga results dito. Yan. O, lalabas dyan. Tapos, may description naman yan eh, kung ano yung mga hinahanap nila. Tapos, babasahin mo lang. For example, ito nakalagay, social media marketing. So pwede ako dyan. Kiklik ko yon. Kiklik ko siya. Yan. Tapos, job overview. Nakalagay dito, social media marketing is responsible for promoting and driving sales to a company's goods or service. Tapos, skills required, nakalagay. Pwede mong tingnan eh. Tapos, i-self-assess mo kung alam mo ba yan, kaya mo ba yan gawin, or okay ba sa'yo yan. Oh. So, para sa akin, medyo okay siya. So, pwede akong mag-apply or bookmark. Pag binookmark mo, ibig sabihin, parang interested ka dyan. Kunyari, mag-a-apply ako, i-click ko yung apply. Yun. Katulad ng sabi ko, wala akong resume, tsaka, I don't think na necessary siya sa ganitong field of work kasi ewan ko, siguro depende din sa client kung kailangan niya ba ng resume or what, ganon. So ako, paano ba ako maglagay ng subject pag nag-a-apply ako? Halimbawa, ito nakalagay subject kasi yun yung lalabas sa email nila. Usually sa akin, kung anong title nila, yun ang nilalagay ko. Halimbawa, ito, social media marketing. Nilalagay ko, social media marketing applicant. Para pag tiningnan nila yung email ko, alam nila na aplikante ako agad. Tapos, dito, nagme-message lang ako sa kanila directly. Hindi ako
Ewan ko kung may gumagawa nito na parang nagsisend sila ng link ng resume nila or nag-a-attach sila ng file. Kasi para sa akin, kagaya niyan, meron ng space para sa message. So, pag binuksan nila yung email nila, mababasa nila agad. Kasi syempre yung mga hiring managers kasi syempre marami yung tinitingnan na emails, marami silang tinitingnan na mga applicants, ganun. So parang pag mag-a-attach ka pa ng file, so parang it will take time for them na buksan yung file. Alam mo yun, syempre parang every minute counts sa kanila. So parang imbes na i-load nila yung i-attach mong file, maganda, i-direct mo ng i-message para pagkabukas mismo ng email, makikita na nila agad, 'di ba? May sense na. May sense naman, 'di ba? Ay, sa akin lang yun Yun yung ginawa ko kasi So, kasi nagtataka ako based sa experience ko sa nababasa ko. Noong una kasi talaga natatakot ako mag-apply kasi sabi nila parang it took them months bago sila ma-replyan. Tapos yung reply pa minsan rejected. Alam mo yun, parang, parang kaya ko ba talaga yun? Ganon. Tapos parang, nitong last time, parang naging buo na yung loob ko. Kasi may mga kakilala ako na nag-inspire din talaga sa akin na pasukin tong ganitong work. Tapos, pinapakinggan ko na yung mga advice nila na nababasa ko. Tapos yun, parang, usually kasi sa mga gantong jobs, US-based or Australia, basta ibang bansa lagi yung nila yung pinagmumulan. Tayo mga Pilipino kasi minsan hindi tayo direkta magsalita. Kumbaga tayo, mapalabok, parang ganon. Hindi naman natin sila kapareho So parang ang kailangan natin i-please sila kung ano yung culture nila, kung ano yung gusto nila, yung that ibibigay natin. Sila mahilig sila sa mga taong direct agad. Kung ano yung kailangan nila, yun agad ibigay mo. Kung anong tinatanong, yun agad ang isagot mo. So, parang maganda na pag magme-message ka, direkta mo nang sabihin. Huwag ka na mag-intro na graduate ako sa ganito, ganyan. Not unless required at tinatanong nila, 'di ba? Parang, medyo basahin ko lang ng konti At saka note ko sa inyo, parang medyo na kasi medyo gas-gas na kasi yung salitang to whom it may concern, parang ganun. Though okay naman siya, pero medyo parang gas-gas na kasi. Yun. Nako, si King. Love, kunin mo muna si King, papanoodin mo ng Big King, Papig. Sorry. Commercial daw, commercial. King, So, yon. Ito yung message ko, Ito yung ginamit ko. Sabi ko, good day, hiring manager. Nox, hiring manager. Kasi, yun nga di ba? So, parang, I am sending this message to apply to one of your job posts. Upon checking the required skills for the job, I am thinking I am perfectly fit for it. Tapos, di ba parang sa unang pa lang, parang makukuha mo na yung attention nila kasi na sabi mo na agad yung pakay mo. Pangalawa, na i-deliver mo yung sarili mo. Parang ganon. Ito, experience ko lang talaga. Hindi talaga ako expert. So, yon. Tapos, kinanto ko na dito, I handle 3 different personal Facebook accounts which I will attach the link below. So, yun yung Facebook accounts, Facebook pages accounts na meron ako. Yung Mama Amazing and King, Team Lopena, Natsuit Philippines, 3 yun. Then, nirelate ko lang yung sarili ko na parang I am well experienced in entertaining people and responding to their comments politely, ganon. Parang sinabi ko lang ng ganon. Tapos naglagay lang ako ng link ng mga pages na meron ako, ayan. Para in case na pwede nilang matingnan kung legit ba yung page na yun o baka invento ko lang. Tsaka makikita nila kung paano ako mag-work, kung paano ako magtrabaho, paano ko i-handle yung page, ganon. Magkaka-idea na sila. Tapos, parang ang closing, closing message ko sa kanila, parang ito, parang sabi ko, I am looking forward to your response to my email. Hopefully, we can do business together and share our thoughts and ideas. And then, sabi ko, I am a very passionate mom, and if there's something else I need to learn, I can assure that I can get along easily. Kumbaga, nagbigay ako ng closing statement na gusto kong makarinig from them. And
pangalawa, parang inassure ko din na may mapapala sila sa akin. Parang ganon. So, yun. May sense naman, di ba? So, yun siya. Pero kung halimbawa mag-a-apply kayo sa ganitong klase ng trabaho, it doesn't necessarily mean na dapat may page kang hinahawakan or what. Siguro naging edge ko lang din siguro yon kasi meron akong ipapakita 'di ba? Pero syempre, iba-iba naman tayo. Pwedeng may something akong kayang gawin na hindi mo kaya, pero may something kang kayang gawin na hindi ko kaya. For example, yung mga bookkeeping, wala akong idea dyan, hindi ako marunong yan. Tapos yung mga clerical works, wala akong alam dyan. Ano pa ba? Mga telemarketing, wala akong alam dyan. Pero isa sa mga in-demand jobs yun eh. Ano pa ba? Mga web designing, wala akong alam dyan. Ano pa ba? Graphic, designing, konti lang. Pero basic lang yung alam ko. So, yun siya. Actually, after 3 days, naka-receive ako ng email sa isa sa mga pinag-applyan ko. Itong job na nakuha ko ngayon, ano lang to, actually kahapon ko lang siya in-applyan. So, ano bang date ngayon? Ang date ko ngayon, love? January 4 ngayon. Kahapon lang ako nag-apply ng gabi, mga 11 p.m. Tapos 12 a.m. sumagot yung client. Nag-email siya sa akin na parang nabasa daw niya yung email ko. Tapos excuse me, ano daw yung mga kaya ko pang gawin, ganon. So, yun. Nagkausap kami hanggang mga alas 6 ng umaga. Kasi, medyo mabagal yung internet ko. Kaya, yon. Pero, before ko ikwento yung tungkol doon, may isa pa akong client na nag-contact sa akin. Na-amaze ako dito sa isang kumontak sa akin kasi nag-send sila ng email, di ba, na parang nakita nila yung mga nagawa ko, ganon, sa page namin, parang impressed daw sila, ganon. So, parang may sinend sila na link na kailangan kong sagutan or anuhin. Parang ano daw yun interview daw nila, pero written, ganon. So, ako, sinagutan ko lang lahat. Tapos, ang daming terms na hindi ko alam talaga. As in, totoo, parang iniisip ko, hala, pag hindi ko kaya alam to, i-hire kaya nila ako, ganon. Parang iniisip ko na, parang out of 10 boxes na dapat kong i-check, para mga 4 lang. Kasi parang may mga nakalagay din familiar ka ba dito, ganon. Parang inisip ko, hala, parang hindi ko to alam, ganon. So, pero, I look at it on a positive side. Kasi parang inisip ko na, ito pala yung mga basic knowledge or mga common knowledge na hinahanap nila sa isang applicant. At least, dun sa interview na yun, nagkaroon ako ng idea na for me to become a successful applicant, dapat alam ko yung mga bagay na yun na nakalagay dun sa interview sheet nila. For example, yung mga Google AdWords, ganon. Hindi ko pa yung expertise Shopify, tapos, actually yung mga yun, ano na nga yun kumbaga mainstream na nga yun Meron pa nga mga hindi ko talaga alam. Tapos, parang, alam mo yun, parang nagkaroon ako ng idea na, ito pala yung dapat kong aralin. So, parang, nung very moment na yon, yung mga yon, tiningnan ko sila isa-isa, ginugol ko, ganon. Kasi, 'di ba, total ito na tayo Why not Google it? Libre naman, 'di ba? Wala naman sinabing bawal mag-Google or what, ganon. So, ginugol ko yung ibang mga bagay-bagay, finamiliarize ko yung sarili ko doon. And, yun, parang wala namang masama na i-research mo siya. Actually, yun talaga yung dapat mong gawin Kasi, sa ganitong industry, wala kasi itong, unlike school, wala tong, walang graduation, walang certificate na makukuha ka, or hindi ka magiging doctorate. Hindi ka magiging, dito, ano ba yung tawag doon? Unlike pag nag-doctorate ka, may mga PhD ka sa pangalan mo. Parang ganon. Something siya na on your own. Mas challenging siya kasi ikaw lang sa sarili mo yung makakatulong sa'yo Parang, pag tinamad ka, di wala. Pag sinipag ka, di meron. Parang ganon.
sarili mo yung magiging puhunan mo talaga. Unlike pag sa mga ibang type of works, like pag sa mga sa labas, titingnan nila kung anong school ka, 'di ba? May factors yung ganun kung saan school ka galing, ganun. Ang maganda naman dito, experience mo yung parang magiging puhunan mo, which is unang-una hindi siya costly. Kasi kaya nga tayo naghahanap ng trabaho kasi kailangan natin ng pera, 'di ba? So, 'yun. And ang mapapayo ko lang siguro tips, ano yung tips? Kala mo expert kung maka-tips. Tips, siguro ang tip ko, syempre marami kang gustong applyan Try mo siyang maging as personal as possible, as if kinakausap mo sila harapan. Parang ganon. I wouldn't suggest using a template. Pwede naman siguro, pero make sure na yung template mo, pinuproofread mo pa rin kung akma ba talaga dun sa job post na hinahanap. Kasi baka send ka lang ng send dun template mo, hindi naman pala tumutugma dun sa job post. Eh di baliwala din yung application mo, di ba? So yun, take each application as personal as possible, as if kaharap mo na sila. Parang ganun. Ganun kasi, nung nag-a-apply ako, parang ganun ko siya tinitake, or ganun yung mindset ko na, parang, dapat pag nabasa nila yung email ko, maramdaman nila na sincere ako na gusto ko magkatrabaho. Hindi ko kinapi-paste lang yung resume ko, or hindi ko ginawang template na send to all, send to many, ganon. Siguro isa din yun sa mga keys kung bakit agad napansin yung email ko. Tapos, at saka kasi, usually madaling araw ako nag-a-apply Pag nagpalit na yung date, halimbawa, kagaya ngayon, January 4, namaya, tatry ko ulit mag-apply mga 11 PM na hanggang mag-January 5, 12 midnight na. So, kung may mga bagong post na, so pag nag-apply ako yung unang makakapag-send ng email. Parang ganun. So, yun siya. Ano pa ba? Keep trying agad sumuko kasi wala namang bagay na nakukuha agad ng mabilis. Tsaka, walang bagay na expert ka kagad. Actually, dito sa pangalawang client ko, sobrang kinakabahan ako kasi parang feeling ko, ang laki-laki nung gusto niyang mangyari. Kasi, ang job ko is, parang igagawa ko siya ng page, igagawa ko siya ng brand. Tapos, alam mo yun, parang may question sa akin na, what if hindi kumita yung page na gagawin ko? What if, alam mo yun, what if hindi ko ma-meet yung expectations niya? What if hindi mag-workout? Pero, di ba, aanhin ko yung mga what ifs kung hindi ko naman gagawin yung best ko at hindi ko gagawin yung trabaho, di ba? So, yun. And, ano pa bang pwedeng tanong? May nagtatanong magkano daw. Ako kasi, prenesyohan ko yung sarili ko ng $2 to $3 per hour. I don't know kung mahal ba yun, mura or what. Pero, siguro depende din sa trabaho ko. Kasi may nakausap ako, si Suzanne. Hi Suzanne, salamat sa mag-a-assist sa akin. Kung papanoodin mo tong aking vlog, sobrang salamat sa aking makukulit na messages at pagpapakita ng mga bagay-bagay. Ayun. So, nakakatuwa si client kasi parang, alam mo yun, kagabi lang ako nag-apply, tapos kaninang madaling araw magkausap kami, tapos ngayong araw nag-send siya agad ng payment sa akin, na parang, alam mo yun, sabi niya, risk daw para sa side niya yung ginawa niya, pero nagtitiwala naman siya. Parang sa akin nakakatuwa naman na, alam mo yun, hindi kasi biro yung magbigay ka agad ng pera di ba? So, yun. Ang naging charge ko ay $2 to $3 per hour. And nagkasundo kami na gagawin ko yung trabaho 4 hours a day lang. Kasi syempre, nanay ako, tapos asawa din ako. May mga ginagawa din kami sa bahay. Tapos, hindi lang naman ito yung magiging work ko. Tapos, syempre, seeking pa yung anak ko. Siya talaga yung priority ko. And gagawin ko yung best ko para hindi masagasaan yung time namin together. Tapos, syempre, may mga page pa akong hinahawakan yung sa amin. So, yun, I think ideal na yung 4 hours a day. Yes, anak. I love you. Kiss, mami. Kiss, mami. Ayun, sana natulungan ko kaya sana nasagot ko yung questions nyo. Kung meron pa, I'm willing to do a second vlog. List lang natin yung questions para ano. Or pwede tayo magpatulong sa someone na expert. Kasi, hindi ba talaga ako expert?
Anak ko lang. First job ko to and alam mo yun, excited ako na kinakabahan. So yun, try lang ng try, wag susuko. Oh, bye-bye na ikaw, Kinga. Bye-bye. So, i-end ko muna ang aming vlog at gustong dumidi ni King. Oh, bye-bye na. Bye-bye. Oh my gosh. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Flying kiss. Flying kiss. Oh, pakit